Breaking news, may susunod na sa apak ni Congressman Akop. Naba, sino to? Sino kaya itong personalidad na ito na nanganganib na ang buhay at malapit nang kunin ni Satanas? Sabi na naman mga basher tayo na background mo, Sir J, pang demonyo. Hindi, mahilig lang ako sa mga ganyan na mga kulay. Mga isang kulayan lang na. At eto na nga, no, Attorney Rowena Guanzon at Marcoleta may ibinunyag mapatungkol kay Vice President Sara Duterte. At dighay na naman ako ng dighay. Kasi kakakain ko lang. So yan mga banateros, mga kabiyaya, bago natin sundan ay, bago natin sundan to. Bago natin ito simulan ay paki-subscribe, paki-follow naman po ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking Facebook account na J Guevara. Yan. So para mapanood nyo po yung iba't ibang mga content doon, no? Hindi puro politics pa rin. Yung nga lang, mas madali ho tayong makapagbigay ng komento doon sa mga Facebook, sa mga social media account natin. At syempre, kasama na rin po ang aking mga kapatid sa Banateros Brothers, SMNI. Yan, at bago na rin natin ito simulan, na ipakilike and share po itong video na to para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So, andito na nga tayo sa Manila. Kakauwi lang ho natin kahapon. Dahil po ay, alam nyo naman po na may mga kailangan po kaming gampanan dito sa Manila. Sa totoo lang, ayaw nga ho namin umuwi pa ng Manila. Gusto pa namin mag-stay sa Davao, kaso bukod sa kapos ang aming badyeta. Oo, syempre wala naman tayo gaan, di naman tayo mayamang vlogger, di naman tayo tanso vlogger na may sahod buwan-buwan na 350k per month. At wala naman tayong 100 pesos per comment. Oo, sa kabila lang nag-i-increase yung mga ganyang bayaran. Dito sa Banateros Brothers, kapag may mga lakad kami na ganyan, ay gastos mo on your pocket, motherfucker. Sariling gastos, oh. So yun nga, at alam nyo naman, nakapag-vlog tayo sa Totosin, marami nga dapat pupuntahan doon na mga project ng mga Duterte na pinipake news nga na iba't ibang mga vlogger, lalo na yung mga pinklawan, dilawan at mga pulangaw na mga tanso vlogger. Kaya natin gustong puntahan para maisampal sa mga pagmumukha nila. Kaso tayo po ay kinapos ng oras at ayun nga po, no, isa sa mga dahilan ng pagpunta namin doon sa Davao ay yung pag-iwan ho sa atin. Pero kahit po niya tayo ay iniwanan, ay hindi naman po makakalimutan ng bawat Pilipino at especially to Banateros Brothers yung kabutihan at mga turo sa amin ni Sir Bong Duterte. Ang Banateros Brothers po ay napayagang makapunta doon at mapuntahan si Sir Bong. At syempre, yung mga proyekto nga ng mga Duterte, yung mga project ng mga Duterte, diba, sa Davao City. Yan nga, alam nyo, pag-uwi ko, galing Davao to Manila. Sabi ko, bakit kaya sa Davao walang gaanong pondo? Alam naman natin na iniipit ang pondo ng Davao, di ba? Na walang gaanong pondo sa Davao at iniipit sa pondo, pero bakit ang ganda-ganda at ang ayos-ayos ng Davao? Samantalang ang Maynila, bilyon ang pondo sa iba't ibang distrito, pero wala pa rin sa ayos. Yung isa sa mga pinagtataka ko na bakit ganun, di ba? Ang laki-laki din naman ng Davao City. Partida, walang utang ang Davao City. Iyan pa yung isa sa mga pinakamalapit dyan. Walang utang ang Davao City. 'Di ba? Tapos ang dami nila, yan katon yung mga bagong bus, yung mga bagong proyekto. 'Di ba? Napanood niyo yung sa upload ko, yung high-tech na 911? 'Di ba? Napakalupit nun. Iba't ibang ano na nga po, sabi nga sa amin doon, iba't ibang mga lugar na nga pong nagpupunta, gusto nilang i-adapt
yung sistema ng 911. Kasi biruin mo, pati camera na napakalayo mo, kaya kanilang makita at makita kanila agad para ma-rescue. Ganun ka high-tech ang Davao City ngayon. Na yan nga yung isa sa mga pumamano sa isip ko na bakit hindi magawa-gawa sa iba't ibang distrito. Laki-laki naman ang pondo nila. Diyan mo diyan mo masusukat ang isang pamumuno na maayos. Una-una, yung lugar ay yung mismong pinagsisilbihan nila ay walang utang. Walang utang ang Davao, pero at ang malupit pa dyan, sobrang yaman ng Davao City. Diba? Sobrang yaman ho ng Davao City, mga banateros, mga kabiyaya. At kitang-kita naman, kalat, diba? Walang kalat. Walang mga tarantadong tao. Walang mapang-abuso. Ito, one time, nag-try ako. Sabi ko, try ko nga talaga kung talagang totoong respetado ang mga tao dito sa Davao City. Kaya ako may pagkasira ulo ako eh. So, ginawa ko, sumakay po ako nung parang tricycle siya na, pero yung bike lang siya na di kuryente. Meron ho dun banda sa may SM kung saan kami nag-hotel. Sinakyan ko po yun at nagbayad po ako ng 1,000 pesos. Nagbayad po ako ng 1,000 pesos. Ibinalik po sa akin ng sukli. Sabi ko, sir, hindi na ho, sa inyo na ho yan. Muslim pa po yung nasakyan ko. Sabi nung lalaki, hindi po, sobra-sobra naman po ito kasi magkano ang boundary namin dito? 200. Ang pinakamalaking kinikita namin sa isang araw sa pamamasada, siguro mga 700 to 600. O, pinakamababa na yung 500. So, kung magbibigay sila ng boundary, 200, doon sa ginagamit nilang pamasada, ay may 300 sila na sa kanila na at wala namang gasolina din naman yun, no? So, pera na nila. Ngayon, ako kasi kapag may pera ako, may pagkamayabang din ako eh. So, binigyan ko 1K. Pero yun talaga, sinubukan ko lang na, sabi ko, tingnan natin kung mapang-abuso yung mga tao dito. Binigyan ko 1K. Ayaw tanggapin. Hindi po tinanggap nung lalaki, hindi niya po tinanggap. Kung matatandaan nyo, nag-vlog po tayo doon sa Coastal Road, di ba? Malapit doon sa Bukana Bridge. So, nag-vlog ho tayo doon. Doon mismo, ang lapit lang noon. Hindi naman siguro sobrang lapit at hindi rin naman sobrang layo. Katamtaman lang. Ang ginawa ko, sabi ko, sige, magkano yung boundary mo? Sabi niya, 200, sir. Tapos, sabi ko, magkano kinikita mo sa ngayon? Katulad ngayon, halimbawa matumal. Sabi ko, 500. May 300 na kaming pang-uwi sa pamilya namin. Pero ang pamasahe lang papunta doon is 20 pesos lang. Biruin niya, 20 pesos lang ho ang pamasahe doon. So ginawa ko, binigyan ko ng 500 pesos. At sabi ko, bigyan pa kita ng 200 pesos, samahan mo ko sa mga pupuntahan ko. Kung ayaw mo talagang tanggapin itong 1,000 pesos. Pero talaga, ibibigay ko naman talaga yung 1,000 pesos na yun. Basta samahan niya ako kung saan man ako magpunta. Kasi mag-isa lang ako ng mga tulog pa ang mga hinayopak ng mga banateros. Mga tulog pa sila, naghehelekan pa sa kanilang mga hotel. So kaya mag-isa ako noon. So yun, grabe, sabi ko po tayo na pati tao dito, no? Grabe. Pero dito sa Manila, ibigay mo yung 1,000 pesos, kunin agad yun. Grabe po tayo na pantira to, guys. Hindi ko naman nilalakat, sabi po tayo na pantira to. Diba? So ganun. At yun nga, yung linis at ito unti-unti na hong lumalawak yung lugar sa Davao na walang mga wiring. Kundi nasa ilalim na po ng semento ang mga wiring. Unti-unti na po. Hindi naman totally, hindi naman tayo magsisinungaling dito. Hindi naman totaling lahat na ng lugar sa Davao City ay may makikita, ay wala ka nang makikita ang mga wire sa mga poste. Meron pa rin naman po. Pero ngayon yung linis, disiplina ng tao, yun po yung pinakamagandang nakikita ko din doon at yung pag-upgrade nga ng Davao City. Grabe. Yung kanilang ito pa, yung mga bumbero. Na-delete ko lang yung video kaya hindi ko ma-upload ayop. Na-delete ko yung video, sorry ha. Hindi ko tuloy maipakita sa inyo. Pero doon kitang nyo po mga banateros, mga kabiyaya, na yung tawag dito, na yung
yung sa 911, siguro napanood yun na sa ibang mga Banateros Brothers, sobrang high-tech talaga, promise. Sabi ko, puta na, kayang-kaya naman palang gawin yan dito. Tapos yun pala, inamin din naman ng 911 na yung pinatupad na patakaran ni Torrering, ni Torre, alias Uling, malabo daw talaga yung 3 minutes response. Malabo ho talaga. Hindi daw talaga nila kaya yung 3 minutes response na yun. Kung malayuan, halimbawa, nasa dulo ka ng Davao City, mapupuntahan ka ba agad dun? Pero yung mga yung mga ambulansya, bumbero, rescue, lahat kumpleto ho sila. Meron din po silang yung ang tawag doon yung sa bukod doon sa speedboat, meron pang isa sila yung malaking bangka na pang rescue sa mga nasasalanta ng baha. At ayun, may madalang naman din ng baha sa Davao, no. So yun, grabe yung Davao City, kaya napaisip ako, kayang-kayang gawin ng Davao City, ba't hindi kayang gawin ng ibang mga lugar, lalong-lalo na dito sa Maynila? 'Di ba? Papaisip ka talaga pag nandong bakit dito sa inyo kaya nyo to? Ba't sa amin hindi kaya nang namumuno yan? Anong meron mas mataas pa nga sila ng pondo kaysa sa inyo. So bago tayo mapunta doon sa mga natin may mga papakita ko sa inyo na mga iba pang mga reaction video sa mga nangyayari. Hindi pala mga picture na re-reactionan natin. Nasaan na yung tubig ko? Yung tubig ko. Inom muna tayo ng tubig, ha. Oo. At ayun, maraming salamat din po pala sa mga Dabawenyo na sobrang init ng pagtanggap sa Banateros Brothers. Grabe, alam nyo, kapag nasa Davao kami ng Banateros, akala ko artista ako. Sa totoo lang, kapag nasa Davao ako, akala ko artista ako. Ultimong doon sa Jollibee, kilala kami. Diba? At mahal na mahal ng taong bayan doon sa Davao ang mga Duterte. Sobra. Ni isang pinagtanungan ko, walang nagsalitang hindi nila mahal ang mga Duterte. Pero kung tayo ay swertihin man, makapag-ipon-ipon ng konti, baka bumalik tayo sa Davao City at maituloy natin yung pag-iikot at pagbablog doon sa mga proyekto nila. Soon, magagawa natin yan. Pero kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
walang hanggan.